of deep conviction and a lifelong advocate of education, peace, and nation building. A CHED Commissioner since 2016 to 2025. A congressman from the 10th Congress of the Philippines. National Peace Ambassador for Volunteer Individuals for Peace, VIP. That's none other than, of course, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our founding chairman, VIP ST, Dr. Ronald L. Adama. Thank you. Thank you, Mary. Hello. Hello. Hi. Morning. Greetings of peace to everyone. Are you there? Yes. Okay, can I make a request? Please say the greetings of peace to the person seated next to you. Just say, you look so peaceful this morning. And if he's a man, please tell him, napaka-guwapo mo ngayon. And if he's a lady, please tell her, you're so beautiful and gorgeous. Huwag lang niyong banggitin mo. Rest in peace. Joke lang. Of course, pwede bang palagpakan natin ating mga sarili? Ibahin natin itong bulan. Okay, muli, magandang umaga sa inyo lahat. Of course, sa ating mga guests in this morning's historic event. Of course, nasa kaliwa ko ang isang senatorial bet ng Pilipilaban o wala iba kundi si Dr. Richard Mata. Palagpakan natin straight from Davao. Alam ko na may lindol 7.6. Ngayon, intensity 7.6 sa Davao. Pero because of this event, nandito siya at hindi niya matanggihan yung importante ng event. Okay, of course, nandyan din po ang ating director at officer ng DBS Saraol Confederation, o walang iba kundi si Wendell, former director Wendell Cabrera. Palamaran po natin siya. And to my right, of course, my sparring partner. Of course, tulad ng naibanggit na kanina, narinig nyo kung paano yung historical background, kung paano nabuo ang VIPSD. Believe ako dito sa babae na ito, talagang mayroong tinatawag na lumang empowerment. And talagang dedicated behind the advocacy of UP Inday Sara. Mayroon pa siyang Inday para sa bayan na organization. Created just to support the advocacy of the Inday. And of course, my good friend also, belong to one district in Quezon City, District 2. Wala iba kundi po si Tatay. Gusto niya Tatay ang tawag sa kanya eh. Consilor Tatay Rani Medina. Palagay natin siya. Ito, very strong supporter ito ng VP Sara and Tatay Digong. Mayroon siyang program ng DWIC. Regular po siya na may program yan at abangan natin at napakaganda ng content na pinibigay sa mga tao. Of course, nandito rin po ang isang members ng board of director ng DIPSD, lawyer in the board, walang iba kundi si Attorney Brian Barte. Palagpakan natin. At ito po yung mga officers ng DIPSD sa ating Mindanao Vice President, si Saima Ompar. Palagpakan po natin siya. Si
June Billion, he's not around, but he's the Vice President for NCR. And of course, the Vice President for Luzon. Nandito po si Ronnie Ocampo, palakpakan natin. At nandyan po ang Director representing the transport sector, the biggest sectors in Metro Manila for that matter. Walang ba kundi si Sam Ramos. Palakpakan po natin siya. And of course, nandyan din po si Tony Amarillo, kasama Balwani at strong supporter nila ng BIPSD. Of course, nandyan po ang Secretary General ng League of Councilors League of the Philippines. Kaya ba kundi si Ray Cunyo. At ang ating expert ito sa AI, sa technical side ng ating grupo, na wala na ba kundi si Nino Puso. At of course, wala iba kundi si ang ating isang director din, na wala iba kundi si Edwin Dinania. Palapakan po natin. And of course, doon ang tingin ko, nandito pala yung mas malapit. Wala iba kundi si Bobby Desta representing the Urban Poor. Napakadami pong grupo yan. Tinatanong niya ako ilan ba ang dalhin ko sa event natin ko. Sabi ko mukhang maliit yung lugar natin at mag-asampo lang naman dadalhin niya. Kasi we can put up as many as 300 to 400 people in one city. So sa lahat ng mga supporters, members ng BIPSD, nandito po tayo. We are making history at this very moment in history of the Philippines. And of course, nandito po yung mga vloggers. And palakpakan natin ang mga vloggers. Nandito po sila. Alam naman ninyo kung ano ang kahalagahan ng social media ngayon. Left and right. Diyan po silang sinusuporta sa ikabubuti ng bansa na ito. And to our, of course, mainstream media partners, nandyan po kayo. We cannot move forward, we cannot bring across our message to the people without you as our partners. Kaya palapakan natin po sila. So I'm here to come up with a launching message of BIPSD, which is in fact, I think, distributed to the members of the media, our press release. Okay, and let's take note of that. And to start with, of course, it's my great pride and honor to announce the launching on October 10, 2025, which is today, 10 a.m. At Kamuning Bakery Cafe, 43 Judge Remini Street, corner A1 Street, Kamuning, Quezon City, of a multi-sectoral movement advocacy group organization named BIPSD, or Voice of Individuals of the Philippines for Sustainable Development. BIPSD is a movement composed of various sectors, as I have introduced them, and more to come, whose leaders and members are committed to unite and organize themselves for the purpose of achieving one primary objective: the attainment of sustainable peace and development in the country. As a movement, we aim at educating our citizenry on the importance and significance of moral values, unity, and peace to national security and development, and to mobilize our resources within the spirit of voluntarism. We are here as volunteers to better the Philippines. As the quote of former Czech Commissioner Ronald Adamat goes, this representation: meaningful leaders
do not deform a nation, but reform it for the betterment of the people. The question now is, do we have meaningful leaders around us or in the country? Maybe your guess is as good as mine. As far as I'm concerned, and I think this is also your belief, you share this belief, we can count by our fingers meaningful leaders of our country. Maybe this person seated next to me at the presidential table, the members of officers and members of the IPSD, we can trust them. They are meaningful leaders. That's why we are here. But by and large, we see what they call is meaningless leaders. When I call meaningless leaders, these are the leaders who are deforming this country through massive corruption, through hypocrisy, walang puso, walang kaluluwa, at nakakahiya po tayo sa ibang bansa. There is a news this morning I heard from the radio. We are now called a country of kings. Alam po ninyo yun? A country na kung saan nandito yung mga magnanakaw. Nakakahiya po yun. I'm not proud to be a Filipino if my country is called country of thieves. You agree with that? Natutuwa ba kayo na country of thieves sa Pilipinas? Of course not. So ano po ang gagawin natin? Kaya po tayo nagkaroon ng ganitong organization because for our belief, we want to be part of the solutions to reform the country. But our country's problems are so complex and huge, which require the adaptation and implementation of what we call RAD leadership framework or approach. Ano po ang RAD leadership approach or framework? RAD. RAD, R stands for resilient. A stands for agile. And D stands for developmental leader. RAD also means effective, cool, and exciting. It's also a short term for radical. We need a radical leader to implement radical change and bring this country to greater heights. And as we see, and for that matter, we see these qualities in Vice President Sara Duterte. Do you agree? Do you agree? Do you agree that VP Sara is a RAD leader? Resilient, agile, and developmental. A leader whose dedication to public service is selfless, inspiring, and transformative, with strong conviction in the execution of her sworn duty. A leader who always offers solutions to problems. Look what happened to Davao, Cebu. If the government is scrambling to monitor, to look for solution, anong ginawa ni VP Sara? Without any words, dumating ang relief goods from the people of Davao City. Yan ang kailangan nating leader, action agad. Agile leadership is very important. He is always there to offer solutions to problems rather than adhering to blaming game strategy.
a leader based on the results of various national surveys, clearly show the highest trust by Filipinos as they are inspired of her leadership despite being continuously castigated with so many accusations hurled against her. A leader or a grand leader and inspiring leader like VP Sara is what this country direly needs. For when people are inspired of their leader, they volunteer respect, obedience, discipline, and easy to contribute to national unity and development. These are the very reasons why we support and urge VP Sara to run for the presidency in 2020 and promise to support her all the way. When we agree with the idea that we will support VP Sara all the way for 2020 presidential election. Do we agree? The right leadership in her will surely minimize, if not eradicate, massive corruption, poverty, criminality, and moral degradation. Anong nangyayari sa atin ngayon? May moral values pa ba ang mga Pilipinos? Siguro majority demoralized dahil sa nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo, bilang commissioner ng CHED at isang professor ng graduate school ng mga universities, state universities dito sa Manila at sa probinsya, I have a personal experience kung anong nangyayari sa mga students. Mayroon po akong experience na isang bata, isang estudyante na huling cheating. Mangungopya, alam naman natin lahat ang cheating, di ba? Noong pinuna ng isang guro, ang isang estudyante. By the way, before I continue, welcome Engineer Gabino, the Secretary General of BDS Sara All Confederation. Welcome, welcome, come here. Noong nahuli, yung estudyante na nangungupya, cheating, at pinuna, anong ginawa ng estudyante? Tumawa pa. Sayang, sabi niya, nahuli ako. Noong unang panahon, pagka nahuli yung bata na nangungupya, umiiyak yun. Ngayon, hindi na. Parang naging kultura na ang cheating, ang pagnanakaw, ang corruption, walang puso at walang kaluluwa. Nakakalungkot po. Kaya this is the big challenge insofar as this organization is concerned. And we only see a leader who can champion the cause of the Filipino peoples through peace and development in Vice President Inday Sara Duterte. Do you agree with that? Yes. Thank you very much. Meanwhile, we strongly condemn the rampant corruption in trillion pesos on flood control projects, confronting the country involving officials of the government, DPWH officials and contractors. Because of this, the Filipino people's trust has been severely eroded due to government failures, especially on accountability
by the Marcos Jr. administration. Mr. President Bongbong Marcos Jr., the nation is at its critical juncture. The international community are watching us. In fact, they call us, most of them call us, country of pigs. Nakakahiya po. Save this country from further devastation, Mr. President, by holding the culprits of the flood control project scandals accountable and be put behind bars, irrespective of who they are. Otherwise, the Filipino people will continue to demand for your resignation. Thus, if you cannot do this, history will remember you as president of cover-ups and weak action. Thank you very much, and thank you for your presence in this momentous occasion this morning. Maraming salamat. Thank you very much, Doctor. Dr. Leonard, the next speaker. We would like to hear, maybe we would like to hear a message from our students. Our national advisor. Good morning po. Good morning po sa lahat. Dr. Mata po from Davao City. Kung bumoto po kayo, salamat po. Salamat po. Yan po, like si VP Sara, pumunta ako talaga nung dahil, nung birthday ni VP Sara, hindi pa kasi ako, kaya kung birthday ng VP Sara, pupunta talaga ako kasi gusto ko lang marinig yung kanyang comment din sa akin. Pagkakita namin ni VP Sara, sabi ko, VP, happy birthday. Thank you sa yung invitation. Sabi niya, Dok, panalo ka, Dok. Sabi niya, tatakbo ka ba ulit ng 2028? Kaya sabi ko, Ma'am Dam, sabi ko, salamat po. Thank you po. Salamat po. Sabi ko, yun po ang design ng puso ko, Ma'am VP, but ikaw po ang aking ipapadesign. Sabi ko kay Ma'am VP. Sabi niya, sige Dok, sabay-sabay ka lang, bibili kita ng 3 years. Kaya sabi ko kay Mrs., pwede na tayong umuwi. Yun ang gusto kong marinig. So kaya, andyan po napapansin niyo, nakikita niyo po pag nasaan si VP. Although not all the time. Ang last time sa Japan, sabi ko sa mga tao doon, parang pag nakita natin si VP, parang gusto natin magpa-picture na lahat. Parang super pas artista yung nakikita natin. Nalilito tayo, ano ba to? Sa ganda ba to ni VP? Pero sabi ko, actually huwag kayong malito. Kaya natin gusto magpa-picture kasi siya po'y nagbibigay ng pag-asa sa atin. Pag nakita natin sa ay may pag-asa ang Pilipinas. Sabi ko nga doon sa speech ko doon, sometimes nagdadasal tayo sa Diyos. Sinagot naman yung problema ni Lord. Pero iba lang yung technique ni Lord, paano isolve yung problema. Di ba may mga ganun tayo? Nasolve yung problema, pero yung gusto kong approach, iba yung lumabas. Sometimes akala natin hindi na tayo natingin ng Diyos kasi ang ganitong nangyari na sa Pilipinas, puro corruption na. Nagdasal kasi tayo na maging first world country tayo, sana maging Singapore tayo. Ngayon nung nanalo na si APRRD, sabi natin, ito na yun. Magiging Lee-Kuan Yew, maging Singapore na tayo. Salamat Lord, sinagot. Ngayon, ano nangyari ngayon? Hindi na ba tayo sinagot ni Lord? Bakit ganito na? Alam mo yung binigay ni Lord sa akin na message? Sinasagot ko nga iba lang yung teknik ko. Kailangan mo na may weak president para lumabas mo na yung mga buhaya. Kasi yung mga buhaya nakatago yan, hindi tayo magiging Singapore.
Kaya pagdating ni BP Sara, mawawala na yung mga buhaya na yung mas talagang malinaw na mga kurap na yan. May style si Lord na hindi natin style. Kaya nga doon sa Davao, yung pinakaunang ibon na Philippine Eagle na binread sa loob lang ng building, ang tawag doon ay Pag-asa. Kasi siya yung Mangkiting Eagle na na-breed. Kasi bawala na ang Mangkiting Eagle eh. Ang ating agila, di ba, si BP Sara, siya rin po ay Pag-asa. Ngayon, darating ang 2028, ililipad na ang Pag-asa. Pero hindi siya tatawagin monkey eating eagle. Tatawagin siya crocodile eating eagle. Tama ba? Kumanda kayong lahat dahil obvious na. Pero I am together with the VIPSD na napakasakit. Kasi itong pinag-uusapan natin trillion, flood control pa yun eh. Tip of the iceberg pa yun. Ang dami pang korupsyon sa iba't ibang department. Kaya nga sabi ko pagka sa ibang bansa, pag may infra project, sasabihin ng mga contractor doon, another opportunity to make a world-class infrastructure that this country will be proud of. Ganun ang ibang bansa. Sa Pilipinas, another opportunity to get a kickback. Kailangan mabago na po. It's the system ang problema. Walang nahuhuli. Dahil malapit nang mahuli, sinapol ng Senate. They are really doing this cover-up. Kaya ako po ay kasabay ng VIPSD na tatayo po na nagsasabing mali na po ang ginagawa ng gobyerno. Hindi na po yan tama. Kayo ay para na lang sa inyong sarili, hindi na kayo para sa bayan. Kaya tayo po ay magkaisa, magtulungan po tayo, at para po sa amin, naniniwala po kami na ang Pag-asa at saka bakit ganito ang nangyari. Kasi kung nauna po si BP Sara, wala nang BP Sara tatakbo after. Di ba? Paano natin mababawi? Si Lord po ay may mga paraan. Inuna mo na sila para pagdating ni BP Sara, hindi na natin ibabalik sa kanila. Magandang umaga po sa inyo. Maybe hear another sporting message from former director, Dr. Gabriel Cabrera. Good morning po sa ating lahat, no? Kagagaling ko lang yung Cebu, no? I just arrived last night. Kasi nga, kung narinig nyo, merong nangyaring lindol doon, di ba? So, nangyari yung lindol, that was September 30. Immediately the following day, October 1, nag-fly kaagad ako doon, no? To, of course, with DBS, Sara Auto Federation, isa tayo sa nagbigay agad ng tulong, no? Dumating din si BP Sara kaagad, no? Siya ang pinakaunang dumating doon without any fanfare, without any media. Yung mga nakikita natin sa Facebook na may mga picture sa BP Sara doon, ang nagkuha doon, mga ordinary people, walang media, no? Dumating si Lokolokong BBM, October 4. Kung hindi pa naman si Raulo, nagbenta ng bigas, ibibigay mo dapat yan eh, kasi nasalanta yan, di ba? Kung devastated yung country, yung area, if the area has been devastated by earthquake or perhaps typhoon and other calamities, the government should be giving free rice and other goods to those affected. But ano ginawa? Pinagyayabang pa na pwede na kayo bumili ng murang bigas. Tama ba yun? Di ba? Hindi? So that's why, no? I am very happy that I came back dito sa Manila. Of course, very proud na in-invite ako ni Commissioner Ronald Ayala. Palakpakan natin si Commissioner, no? Si Miss Dan. Na pag nakikita ko siya, parang nakikita ko si BP Sara. Dahil sobrang hardworking.
kalimutan na lang natin yung green niyang damit, no? Na sobrang magandang damit niya, na green, no? But she really embodies, no? What a hardworking Vice President VP Sara is all about. And I'm sure on the side of DDS Sara All Confederation, you know, by the way, what is DDS Sara All Confederation? DDS Sara All Confederation is a broad alliance of different groups who are supporting the Duterte family, especially Tatay Digong and Vice President Sara Duterte. Nakakatuwa, no? Palakpakan natin si Tatay Digong. Sinong na-miss dito si Tatay Digong? Ha? Na-miss ba natin lahat? Pwede bang makiusap sa inyo na isalin natin sa mga panalangin natin tuwing gabi before tayo matulog? Let's include Tatay Digong in our prayers, no? Kasi kawawa yung mama, matanda na, sobrang matanda na, kinidnap nila at dinala nila doon. Alam naman natin kung sino talaga ang mastermind yan, no? So we need to pray for him because he is already what? 80 years old? 80 years old na, no? And malamig ba doon, no? Sa day? Papunta na sa weather na maging malamig na doon. Kawawa naman si tatay natin. Di ba? And of course, we would like also to pray for Vice President Sara Duterte, no? So DDS Sara All Confederation is very happy because merong itong isang grupo na VIP SD na nabuo ngayon at madagdag sa isang malaking pamilya ng mga supporters for VP Sara Duterte and PRRD, no? And I am very, very sure, ipupusta lahat kong pera, ipupusta ko na itong VIP SD will be one of the biggest and most effective group that will be advancing and supporting the Duterte brand of leadership, no? So, let's continue the fight, no? Tama yung sinabi ni Commissioner Ronald Hadama, no? Na itong corruption, 1.7 trillion ba? 1.7 trillion, tapos atakihin nila sa DPI tayo sa 125 million na confidential funds. Di ba mga loko-loko? No? Tapos merong COA ruling na above board naman yun. No? At hindi pa yan dyan sa flood control. Hindi pa natin nasilip yung part to market road ng DA. No? Hindi pa natin nasilip yung mga dams dyan sa NIA. Ang dami pang mga government agencies na meron ding mga kapulas-tugan na ginagawa. No? So this is just the tip of the iceberg actually. That's why VIPSD and all other groups, no, my group by the way, I'm the national president of Kinusang Pagbabago Pilipinas, no? We are really at the forefront of advancing the transparency advocacy, no? In fact, doon sa Visayas, meron tayong din na tinayong grupo doon na task force na nag-iikot-ikot sila to investigate, to gather documents that will really expose all those irregularities, no? Especially doon sa mga DPWH and all these things, no? So I hope that we will hold the line. Ang mga tao kasi ngayon, and I'm sure you will agree with me, no? All of us here, I'm sure will agree. Ang mga tao kasi ngayon, ordinaryong tao, hindi nila alam na hawak pala nila sa kamay nila ngayon at the palm of their hands right now, dalawang matinding kapangyarihan. No? Una, hindi nila alam na hawak pala nila ngayon yung power. No? Pangalawa, malamang, I'm sure alam nila pero hindi nila alam paano gamitin ito. So that's why tayo, no, sa DDS Sara All Confederation, VIPSD, itong bagong grupo na I will be really rooting for, no, in the next days to come, and I will be including it in my prayers as well. We will teach people to use that power at the palm of their hands and exercise it. Okay, so again, maraming salamat sa inyo lahat at magandang umaga po. Another, we have Engineer Yor Gavito, the Sara All Confederation Secretary General. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kay Commissioner Adama,
Bata, panalo ng natin na sinunod 2028. Maganda dito kasi Kuya from Cavite, marami tayong mga. I think this is my first time to face in media or dito. Meron kami mga media doon pero maliliit lang. I don't know, as a Secretary General of this designated by Honorable Danny Benamira, may overview lang kami. Last 2022, BBM Sara, join naman yun sila, di ba? Then, the parallel group, meron ako mga parallel yata dito, mga Sara all. Before natatakbo, sana si PP, we are encouraging all of you to run for President and ating Vice President. Pero dismaya tayo dahil yun, meron na mga Sara all, yung mga Sara all yan. Dismaya dahil yung sa tumakbo. So, we have the reason, baka destiny or sinabi pa ni Doc Mada, may reason. We have the reason why is it nangyari ito sa Pilipinas. Maganda yung sinasabi ni Doc Mada. Then itong Dinaysal Confederation, sabi ni Ma'am, do not break, monopolize all the organizations that we have in our country. Kasi may different dynamics kayo. This confederation is handled by the parallel group under the office of the Vice President. Ito yung grupo na to, consolidations sa mga different organizations, transport, CSO, NGO. If you want to join an affiliate like BIPSD, itong malaking grupo na to, they are collaborations tayo. Hindi kami gusto na, sabi niyo ba, monopolize na kami lang. We are all the same tayo yung gusto. Kung makikita niyo, si BP is no party at all. Wala siya na. Very particular siya. Much better to be an independent. Kasi kayo naman ang papanalo sa kanya, di ba? That's the point there. Tayo naman yung napapaupo. Kasi may partido ka, as per sinasabi niya sa amin, parang nagkuhan eh. Merong gusto, ayaw niya ng gano'n. So, our Vice President is very like doon sa mga independent. Kagaya sa atin dito, independent tayo gumagawa with our own expense, tinitingnan niya lahat ng mga grupo na ito. So, they are affiliating, but they are supervising. Meron tayong parallel group. This is a parallel group. They are very particular with parallel group, just to inform everybody. Yung mga independent na mga volunteers ng mga tao. Kasi pag you are entering to the government, maraming traitor talaga. Just to tell you, maraming traitor. Even mga dito, may traitor pa rin dito. I know. Ayaw ni Ma'am ng ganun. At ayaw niya na magkagulo-gulo ang mga organizations. Kaya, I ask Sir, sa BIP, kung kailangan sama-sama tayo, tahimik lang tayong gumagalaw at nag-base sa sinasabi ng ating Vice President, we must pray. Kasi lahat naman listingin natin to eh. Tayong namili sa BBM, magkasama naman sila, after that, we will sacrifice. Ganito talaga nangyari sa atin. So, we will pray kung gusto, sabi ni Ma'am, if sa akin talaga ibibigay ito, sa akin talaga ito. Pag makulong siya, wala tayong magawa. Baka mayroon na ng iba. So we'll prepare ourselves. Sabi niya, ayaw niya magkagulo-gulo, kailangan continuous na tayo sa ating hanap buhay. Ang problema lang natin, paano yung hanap buhay? Wala na tayong pera. Wala na tayong maasahan pa dito sa ating. So, we have ang grupo, ibalik tayo doon, we have the confederations. Inikot na namin lahat ng mga lugar. Hindi nyo makikita kasi wala namang media, di ba? Walang mainstream media. Sa mga ground, makita nyo natin yung mga grupo ng PPP, may mga different foundations. We are collaborating all of that. Yun ang, but then we have our parallel group na nagtutok from the office of the Vice President. Like for this one, tinitingnan kung maganda ba yung flow.
So, i-affiliate natin sila kasi naghanap sila ng mga matitino na mga grupo at saka mababait. Lalo na may voluntarism na puso. Kung wala, di sabi niya, wala na lang tayo. Ayaw nyo lang pagbabago. So, that's ang DDA Sarao Confederation. Kasi Director Winter naman yung chairman, ang national convener natin si Benny Gangira from Davao City. So, itong grupo na to, hopefully, wag yung, bakit tinawag siyang DDS Sarao? Kasi, tapos na yung tayo ni Digong. Tapos na ako si Digong. Saraol na naman. Alam mo may mga DDS kasi na pasaway. Yung DDS na pasaway. Ang gusto ni Ma'am, DDS Saraol, yung sasama sa atin na matino. O wag yung mga pasaway. Hopefully, lahat matitino yung nandito. Yun ang gusto na nating nasa. Pag hindi kayo matino as per wala na kayong sumama. That is not para hindi mabigyan ng sabi natin haluan. Pero normally naman yan, meron namang mahaluan talaga. Kasi lahat tayo ng mga ugali is very different kasi yung ugali ng mga Pilipino. So yun ang namin sa inyo. Very thankful sa inyong lahat. You are here. So I know we have if ever you have so many invitations from the office of the Vice President, from the magsabi lang kay si Ma'am Dan kasi yung natin saka si Kong Madamat. Hopefully maganda yung takbo ng BIPSD. We have to collaborate tayo lahat. Magtulong-tulong tayo. We will move forward always. Do not move backward. Kailangan, pag lumaban tayo, kailangan sigurado tayo. Kaya, ngayon, nag-iisip pa yung mga grupo, anong magandang labanan. Pag lumaban dire-diretso, patay kung patay. Di ba? Yun ang DDS kasi pag lumaban atras sa pati, hindi ka DDS. Yun ang sinasabi. Kaya naka-plan, well-plan lahat para pag puno na ang salok, yun na lang may gagawin na talaga ang mga tao. But the power of the people will rise. Yun naman ang kailangan natin. Maraming salamat po. God bless Another very active leader of District 2, Councilor Rani Ludovica. Tatay Rani, you may hear from you. Isang masalimuot na umaga po sa ating lahat. Alam niyo ho, ako po ay Bisayan ako. Pero lumaki kami dahil karamihan ng araw, ang hirap ng buhay sa probinsya, sabi masarap ang buhay sa Manila. At naranasan po namin na mas masarap pala ho talaga kahit sa probinsya. Naranasan namin makatira, naranasan din ho namin naging squatter. At naranasan ho namin ang kahirapan. At dahil po sa kasabihan ng isang tunay na Pilipino na ang iyong nakaraan ay gamitin mong sandata sa pagpunta. Nakakalungkot po sa sitwasyon po natin ngayon dahil yung inaasahan natin na maglilingkod sa bayan, siya ngayon ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. At gusto sila ang paglingkuran ng bayan. Participant po ako ng EDSA 1, EDSA 2. Saksi po ako sa people's power na sinasabi noong kapanahunan ng tatay ng adik na Bongbong Marcos. Bakit ko po masabing adik? Personal knowledge ko po dahil may mga kaibigan ako na personal nilang mga kaibigan at sila mismo nagsasabi
na ito po ay lulong sa droga. Bibigay po ako ng isang magandang halimbawa na pag ang membro ng isang pamilya ay biktima ng iligal na droga, buong pamilya namumroblema. Pag wala nang manakaw, kay tatay, kay nanay, kay ate, ay kay ditsi, sa kapitbahay na nagnanakaw. Yung karanasan ko po yan, nung ako ay naging kapitan ng Barangay Batasan Hills, na ang tinatawag pinakamagulong barangay, Little Tondo, patayan dito, patayan noon. At dumating sa punto na pati ang mga kapulisan, hindi na namin mapagkakatiwalaan dahil sila na mismo hindi na protektor o hindi, sila na rin ang source ng illegal na droga. Dahil isang Bisaya at mayor, yung dating presidente natin, Tatay Digong, ginaya ko po, naglakbay aral po kami doon. Nakita ko na nasa leader talaga ang ikauunlad ng bayan at ng kanyang pinaglilingkurang bayan man o barangay man. Dahil po sa nakita ko na determinasyon ng isang tatay na masasandalan at ipinagtatanggol at walang ibang pinangarap ko hindi magkaroon ng katahimikan, kaunlaran ang kanyang nasasakupan. Ginawa ko po sa aming barangay, true enough po na patino ko ang barangay ko Batasan. Maraming pag ikaw ay lumaban sa katiwalaan at lumaban sa kaayusan, marami hong nagagalit at marami hong nasasagasaan. Ultimo, istasyon ng pulis namin, niralihan ko noong panahon yun. At hindi po ako nagkamali dahil munang naging presidente, si Tatay Digong, ang amin pong kapulisyahan na tinatawag ni Tatay Digong noon na mga salot na pulis, galing po yan sa istasyon ko. Sa madaling salita ko, sa sitwasyon sa panahon ngayon, napakahirap ipaglaban ang katotohanan at kaayusan. Nakakalungkot po dahil pera-pera na lang ang taong nangangailangan. Galing po ako sa District 2, pinakamalaking distrito sa buong bansa. Batasan Hills, Payatas, Commonwealth, Holy Spirit at Barangay Bagong Silangan. Marami hong informal settler. Sa amin po roon, maraming tinatawag na urban poor. Saksi po ako na nagkaroon ng pag-asa ang aming lugar, ang aming kababayan nung si Tatay Digong ay naging presidente. Hindi kontrolado natin ang ating sitwasyon dahil dumating ang pandemic. At sa pandemic po yan, napatunayan natin na ang isang leader na matino, siya ang makakatulong sa bayan at sa tao kanyang paglilingkuran. Ngayon po, lungkot na lungkot po ako dahil sa panahon po ngayon, mas naghahari ang kasamaan. Naghahari ang nakawan. Maraming problema, maraming taong nangangailangan ng serbisyo ng bayan. Nakakalungkot dahil ini-exploit
ng mga politiko natin ngayon. Nakakalungkot dahil kung sino yung dapat tulungan, siya rin ang hindi marunong pumili ng tamang leader. Nakakalungkot dahil itong sitwasyong ito, yung iskandalo ng flood control, nagbukas po ng liwanag at kaisipan ng ating mga tao. Pero ano ang ginagawa ng mga magnanakaw na politiko? Nililing lang pa rin ang taong bayan, sinusuhulan ng mga ayuda para manahimik at huwag tumindig, huwag sumama sa mga sumisigaw na tama na, sobra na. Ngayon po, dahil hindi na maitato ang kawalang-hiyaan ng administrasyong ito, maraming sektor na ang kumikilos, pero ang nakakatakot, ang mga sektor na ito, na nakawin na naman nila yung tinatawag nating people's power. Maraming dapat ayusin sa bayan ito. Lahat na lang may iskandalo, lahat na lang may anomalya. Kaya takot sila na si Vicky Sara ang umupo dahil alam nila na mananagot sila. Mulat ako sa sitwasyon dahil exposed po ko kahit sa mga intelligence at armed forces organization. Nakakalungkot po ngayon dahil nakikita ko yung mga masamang elemento kumikilos ngayon, gustong agawin ang kredito. Pero ang sigaw nila, stop corruption, pero ayaw ng resignation. Marcos. Gusto ko po na ipaalala sa inyo na dahil sa kagaliran ng mga nagpapanggap na leader po natin, nagagamit na naman po ang taong bayan. EDSA 1, ano ba ang dahilan? Napatay, pinatay, Ninoy Aquino. Sino ang suspect number 1? Pamilyang Romualdez, pamilyang Marcos. Dahil sa panindigan ng taong bayan, nagkaroon po ng panawagan ang dating tatay BBM ng snap election. Rampant ang dayaan, sumiklab ang taong bayan. Nakialam ang kaparian. Kaya nagtagumpay ang EDSA 1. Pero inaasahan natin pagbabago, nagbago ba? Ako po, sarili kong pananaw, ang dalawang salot sa lipunan at sa bayang ito, kaming mga politiko at ang mga oligarchs na nagpopondo sa mga politiko para masolo ang yaman ng ating bayan. Nakatutok sila sa kontribusyon. Halimbawa na po kay Senador Escudero, nagbigay ng 30 million allegedly yung isang kontraktor.
Ang hirap kalaban ang mga taong nagpapanggap, ang mga politikong naglililis-lilisan. Alam naman nila lahat yan na walang mananalong national candidate dito, liban kay Marcoleta, na hindi pinopondohan ng mga oligarchs na ito. Sa maliit na milyon, pinalalaki nila. Samantalang daan-daang milyon na binibigay ng mga oligarchs na to, plus paggamit ng helicopter, aeroplano, at manpower nila. Ang kapalit, dapat priority sila sa negosyo, sa yaman ng ating bayan. Ngayon, eto na naman po yan. Nalulungkot po ko, kumikilos ang ating kaparian, kumikilos ay ayaw ko pong gamitin ang makabayan dahil ang makabayan, ito ay mga makomunista. Ang akin nung gagamitin, makabansa, makatao. Dahil po, nakita nila na galit na ang masa. Sila ngayon ay nag-organize ng isang movement para makuha ang mga ordinaryong tao. Well-funded ang 1 trillion People's Power Bonds. Kitang-kita po, saksi po ko, nandun po kami sa EDSA nung 21 pong yan. Sa placard pa lang, dala-dala na ng mga service vehicle nila. Placard pa lang, alam mo, may pondo na. Maganda ang design, maganda ang layout, maganda ang frame. Ang ginagamit, makinis na kahoy. Sino may dala? Yung mga makakaliwang party list. Sino ang nag-organisa? Yung mga kaparian natin. Dahil yung ating pong simbahan may anomalya rin. Kaya galit sila kay Digong. Dahil si Presidente Tatay Digong lang ang nagsabi ng anomalya nila. Si Tatay Digong, nung mayor ng Davao, sinusuportahan niya ang mga makakaliwang ito dahil naniniwala siya na maganda ang layunin. Nang naging siya presidente, nagpatawag siya ng isang kapayapaan. Binigyan ng pagkakataon na mag-usap, pero ang pang nagpipisto ng ambos ang mga mga komunista po yan. Kaya itinigil. Pero gusto ko lang din po, si Joma Sison, produkto ng EDSA 1. Pinardon ni Corazon Aquino, pero ano ang ginawa? Ang mga kaliwa, meron ding anomalya. Revolutionary taxes. Pangingikil. Kaya po, ang hirap labanan ang bayan ito hanggat hindi po tayo nagkakaisa. Tayo ho, maraming leader, pero kailangan ang labanan nasa EDSA. Baka pwede ho, bawat isa sa atin, sa membro ng pamilya at kaibigan natin, baka sa ating magsimula ang tunay na people's power.
majority ho, tahimik, majority nababayaran ng ayuda. Lalo-lalo na pag alam nila may movement kami sa EDSA, yung mga congressman namin sa distrito namin, stay at home, namimigay ng tigil 5 kilo sa mga tao, huwag lang makilahok. Tama. Sa rally. Paano natin lalabanan na ang perang ipinamumudmud ay pera ng bayan? Kaya po, gagamitin ko po ang ating forum na to. Salamat, sir. Ako po, isang konsihal, 67 years old, fulfilled ako sa mga anak ko. Pero yung pagtayo ko para itama ang sitwasyong ito ay para sa bayan natin ito. Sana ho, labanan natin ang puwersa ng kadiliman, ang pera na galing sa korupsyon na ipinamumudmud sa mga ordinaryong tao, mamamayan natin ngayon. Sa atin po, magsisimula bilang nakakaintindi, bilang nakakaangat sa mga ordinaryong tao na hindi makasigaw, hindi makalaban dahil ang kalaban nila pagkain araw-araw. Pagpasensya niyo kung maramdamin po ako magsalita kasi nasa puso po ito. Inaanyayahan po kayo sa tunay na People's Power sa October 12. Kita-kita po tayo. Ang bayan ito hindi ho magbabago kung hindi tayo magsasakripisyo. Ipakita po natin sa mga nakikinig at nanunood sa atin na ang pagsasakripisyo po ito magsisimula po sa bawat isa sa atin na nandito po ngayon. Mabuhay po ang bansa natin, mabuhay po ang kapwa kong Pilipino. Ang akin na pong hinihiling, Diyos na ang gumawa para mabulgar ang anomalya at kawalangyaan ng administrasyong ito. Nasa atin ngayon ang gawa. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much, Elsie. Right, so before we move on to the open forum, we would like to hear and watch a message coming from one of our national advisor. Is Mr. Malasakit himself.